Hello, magandang gabi. Pre-show shoutout tayo. Oy, bukas wala akong pre-show shoutout ha. Kasi nirecord ko na rin yung vlogin ko bukas. Kasi bukas may pupuntahan kami. Secret muna kung saan yung pupuntahan namin. Baka kasi sundan ako baka bugbugin ako eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko. So, patuloy tayo sa pre-show shoutout. Oh, shout out Ma'am Wishart Star. Ito yung video ko kagabi. Yung sa may Marawi. Tsaka doon sa Rebulto, 'di ba? Sabi gano'n ni Ma'am Wishart Star, timestamp 441. Opo, uminom gin or ginevre na mula o gawa sa juniper berries. Hello, dami kasing comment nito ni ni Ma'am Wishart Star. Salamat Ma'am Wishart Star. Sa amin gano'n ni YouTube, Rusty Creek sound, katulad ng sound ng lawnmower. Pang countryside, pwede din yung kuliglig na motor, pang delivery ng gulay. Malapit din yung sound sa nag-start na, hindi lang basta screeching sound yun eh. Di ba? Sabi gano'n ni Ma'am Rasalan Lily, Jin ay magkaiba sa genie. Ang Jin evil, ang genie mo. Same lang po sila. Na-i-explain ko naman po yung etymology ng ng genie eh. Genie etymology. Nag-start yun. Ang genie kasi islang na lang yun. Di ba parang doggy. Di ba? Jimmy ang name. Ayan nakita naman dito eh. Doon sa Arabian Nights naman kasi, jinn yung yung original niya, then naging genie. 'Di ba? Ano 'yun? Ang etymology niya talaga jinn. Jinn din siya. Kasi may nagsabi sa akin, may jinn na mabait, may jinn na na masama. Sino ba nagsabi sa akin? Nabasa ko ba sa comments o piniem sa akin? Nakalimutan ko na. Yun nasabi sa akin ha. Pero still, clarify nyo pa rin. Naisabi na ma'am eh. Next, Sabi ni Krauskal, yung huling sinabi ni Kuya, taliwas sa ginagawa niyang rebulto. Nag-imbento nga siya ng poon eh. Tapos sasabihin niya, ang tunay na pananampalataya ay wala sa rebulto. Ang gulo rin. Sabing gano'n ni Sir Jeremy. Hello, Sir Jeremy. Taga saan kayo, Sir Jeremy? Creepy Brad. Time check, 2:30 a.m. Ingat palagi. Salamat, Sir Jeremy. Sabing gano'n ni Sir, anong name nito ni Sir? I-zoom ko nga para malaki-laki. Sabing gano'n ni Sir Sean Loren, ito yung mahirap pag may halo or kasamang culture, ang belief mo. We have to be smart and guided sa ating salvation. No comment ako dyan. Sabi gano'n ni Ma'am Ashley Mendoza, sa akin, ilang beses ko na napapanaginipan yung kabaong at may nagiiyakan sa harap nun. Pero hindi ko makita kung sino yung nakahiga doon. Ilang gabi ko na yun napapanaginipan, kaya lang blurred pa lahat ng tao eh. Yung pagkakaroon ng meaning ng napapanaginipan, biblical naman yan na may nag-i-interpret talaga ng ng ibig sabihin ng panaginip. May mga panaginip din naman kasing meaningless lang. Halimbawa, yung lagi mo lang siyang naiisip kaya mo na panaginipan. At meron din namang panaginip na di umano daw ay may meaning. So hindi naman mako-confirm kung may meaning ba talaga until such time na may mangyari doon sa napanaginipan mo. Sabi gano'n ni Abad Boy, magkakaroon ng car screech kapag may bigla ang preno o kaya nag-drift. Mukha bang may ganyang pangyayari sa ganyang lugar? Actually, yung tunog na yun, sir, hindi lang naman sa yung screech na tinatawag. Hindi naman dahil may nag-drift or bigla ang preno. Pwede din kasing fan belt yun na pag may isang makina na hirap, pwede kasing fan belt yun eh. Meron ako ditong isang sample nung ingay na yon
Dali lang nga, naglo-load pa eh. Fan belt siya eh. Ganon din ang tunog. Yung fan belt ng automatic transmission. Ay, hindi. Steering, ano yata, power steering yata. Hindi automatic transmission. Power steering. Wait lang ha, pakita ko sa inyo yun. Saan ko nga ba nakita yun? Bagal naman ito. Ano na to? Ito oh. Dahil lang nga naglo-load pa ha. Pero ano yan, pwede kasing sa fan belt yon. Halimbawa, nahihirapan na, ito, naglo-load na. Sorry ha, bagal ha. Pero pagtiyagaan na lang natin. Ba yan? Pwedeng malakas na ganyan. Yung ano namin, yung pick-up truck namin dati, may ganyan eh. Yung gumaganon. Hindi dahil nagdi-drift siya or hindi dahil nagbe-brake siya. Dahil sa fan belt din ng motor, pwede. Sabi gano'n ni Ma'am or Sir Jergen Seryosa, karamihan sa mga relihiyoso ang baba ng tingin sa ibang tao kasi feeling nila mas banal sila sa iba kasi madasalin daw sila. Sad to say, no? Parang yan din na naoobserbahan ko eh. 'Di ba? Hindi naman lahat, pero sometimes kung sino pa yung ito ha, sorry ha. Sometimes o dahil lang base lang sa mga nakakasalamuha ako. Siguro hindi ko lang talaga nakakasalamuha buo tao, pero kadalasan sa mga nakakasalamuha ako na hindi bukang bibig ang Diyos, yun pa yung mga mababait eh. Yung hindi bukang bibig ang Diyos, yung mahal tayo ng Diyos, yung ano, parang sila pa yung mababait eh. Pero yung grabe pahayag ng pananampalataya nila, sometimes sila pa yung, alam mo yung mga mapaimbabaw. Wala naman akong tinutukoy na ibang religion, no? Pero napapansin ko yan, lalo na yung sa mga religion na may talagang dedicated na followers. Maobserbahan nyo yan. Yan ganyan. Parang mas sila pa yung mga masasamaang ugali. Sabi nga ni Sir Momong, ang galing ni Kuya Sakristan sa likod ni Padre, di man lang gumagalaw kahit konti, kaya para talagang mukhang rebulto. Yun din na ano ko eh, yung nasa likod eh. Gumawa ng sariling santo yan, yung literal na pagsamba sa rebulto. Sabing ganun ni Sir Bonnie from FNAF na to. Sorry sir kung hindi ko alam kung paano basahin. Sabi gano'n niya, hindi ako naniniwala sa mga santo na yan, nasa Bible verse nga, ayaw ng Diyos niyan. Mga Diyos-Diyosan kasi yan nagawa ng kagaya sa langit, sabi ni Sir. Sabi gano'n ni Walang Magawa TV, hindi kaya na warsyak lang sila, kaya narinig. Kung warsyak yan, hindi makaka-capture sa camera. Sabi gano'n ni Walang Magawa TV, yung sound parang yero yung sound eh. Or metal, baka may gumuho. Sabi niya. Sabi ni Ma'am Maribeth Cancio, saan ka na naman makakapagpatunog ng ganyan sa Marawi? Dapat galing mabilis. Hindi kailangan mabilis na auto. Pwede ngang fan belt. Hindi, at kung let's say halimbawa, ganyan kung makakita ka ng drone shot nung ground zero, may mga kalsada doon na working pa, na malapit. Nagkataon lang yung na-videohan lang dun sa footage nung Marawi na yon, nakatutok sila dun sa part na may mga ruins. Pero dun sa within the area, ma'am, may mga working na daan pa. Ito sometimes napapansin ko doon sa mga tao, mas pipiliin talaga nilang maniwala sa kababalaghan kaysa sa logical explanation.
kahit may na-provide ka na almost, hindi naman 100% almost identical nung sound na narinig doon sa video, mas pipiliin pa rin talaga nila na nakababalagan. Well, kalayaan nyo naman yan, Pero, kung makikipag-argument kayo sa akin na mga ganitong bagay, syempre, ipapagtanggol ko yung stand ko. Hindi ko naman kayo pagbabawalan na ganyan kayo mag-isip. Pero ipagtatanggol ko pa rin yung stand ko dun. Habing gano'n ni Archmark Studio, while both jinn and genie refer to supernatural beings from Arabic folklore, jinn is the original Arabic term. Plural of genie, while genie is westernized, anglicized version primarily associated with wish-granting spirits in popular culture, sa pop culture. Kaya nga yung genie, parang islang na ito ng jinn eh. Origin of the term genie is a westernized version of the Arabic genie, popularized through French translations of 1001 Nights. Pop culture. In Western popular culture, genies are often depicted as wish-granting spirits confined to objects like lamps or rings who are compelled to serve their masters. Example daw si Aladdin. Pag nakakita kayo ng genie, tapos bibigyan kayo ng 3 wish, ano ang i-wish nyo? Ako meron na akong 3 wish eh. Ang unang wish ko, bigyan niya ako ng okay na sa akin 10 billion pesos. Then, pangalawa, yung health ko at pati mga kapamilya ko, gawin niyang perfect. Yung pangatlo, gawin niyang unlimited yung wish ko. Di ba? Para yun ang pinaka-wise na wish. Maging unlimited pa yung wish. Anyway, next tayo? Next. Ma'am May Malagenya, hello. Ma'am Amy. Sabi gano'n ni Ma'am Amy, good PM Sir Bungo. Gaya nung sabi ko dati, dun sa Haunted Manika. Pagka-bless, dapat ibaon or sunugin na nila. Dapat yung rebulto. Yun nga, hindi ko maintindihan eh. Kung naniniwala silang malas yung rebulto, ba't din na lang nila sunugin? Hello, Sir Marvin Pacheco. Sabing gano'n ni Anywhere TV, Sir Anywhere, hello, elemental daw ang mga jinn. Di ba yung mga jinn, yun? Maraming nasasaniba ng jinn na yan, nanghahabol pa nga ng taga, eh. Di ba? Tumatapang ang mga nasasaniba ng jinn. Proven naman na yan. Bibilhin nga lang sa tindahan yung gin na yan, Hello, Sir Ronald Philip Tanesa. Sabi niya ganun, Niña means bata, so Niña Maria means Batang Maria na Santo. Meron po talagang ganun, Santo ng Catholic. Yung yung pagiging santa ni Maria, hindi naman kasi na yan eh. Hindi naman siya dumaan sa canonization eh. Anyway, kung yun ang pinagbasihan nun, meron naman talaga nun. Pero, bakit mo wait lang, ayokong sabihin yung term na sasambahin. Pero bakit mo gagawa ng rebulto yung batang, yan hindi ko rin naiintindihan, pasintabi po Yan rin ang hindi ko naiintindihan bakit mo gagawa ng rebulto yung batang version. Mas naging siya, kung halimbawa kung merong, namimili ako ng word na sasabihin eh. Kung meron na pwedeng dapat i-recognize yung si Maria as na siya, virgin na kay Jesus Christ, nagluwal kay Jesus Christ. Pero yung aanuhin mo yung batang Maria, hindi ko nakukuha 'yon.
Imbento pa rin. 'Di ba? I am a Catholic pero may mga aral na ginagawa ang mga Catholic na bawal o nakasaad sa Bible na di dapat gawin ng tao, like pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o image kuno nagawa ng tao. Hindi. Yung dito sa part na to, yung meron po talagang ganon. Never ko pa narinig, nito ko nga lang narinig na may na Santa Niña eh. 'Di ba? Santo Niño, oo, madalas kasi gumagawa na talaga ng si Jesus. Sasakyan ko yung pagkakatoliko. May intindihan ko na gumawa sila ng Santo Niño. Kasi si Jesus Christ kasi gumawa na ng kahanga-hanga nung siya ay bata pa. 'Di ba? Na siya sa temple noon, nangaral na siya sa temple noon. Kahit bata pa lang siya. 'Di ba? Anyway, sabi gano'n ni Ichiboy Edward, oo boss, legit yan. May kakilala ko every Sunday sumasamba, pero mahangin lalo na paglasing. Order lang ng order. Siya daw ang bahala. Kala mo mayor eh. Mas chill pa, kasama minsan ang taong madaming tattoo at long hair. Totoo to. No? Ito ha, I have nothing against sa mga relihiyosong tao. Sometimes pagkasama mo yung mga religious na yan, ito may kabarkada ako, hindi ko nababanggitin kung anong religion to, no. Hindi siya Iglesia ni Cristo, baka isipin niyo Iglesia ni Cristo. Ano siya? Miyembro siya ng, sige, sabihin ko na no offense. Sige na nga, wag nilang para sure. Hindi siya Iglesia ni Cristo pero siya alam mo yon, yung parang pagkasama mo, yung parang, alam mo yon, dinumero yung kilos mo na bawal niya. Alam mo yon, yung parang tanga lang. Hindi naman sa hindi ko sinasabing mali yung hindi ko sinasabing mali yung ginagawa niya. 'Di ba? Na-appreciate ko naman na may guidance galing sa, pero sometimes alam mo yung parang dinumero ang kilos mo. Yung hindi ka na pwedeng magbiro na uy masama 'yan. Alam mo yun, nakakabwisit, men. Nakakabwisit talaga. Di wag ka na lang sumama sa amin kung ganyan ka. Nakakabwisit talaga. Lalo na kung ang pinuntahan nyo pa gimmick pa. 'Di ba? Hindi syempre doon sa pupuntahan natin walang banal doon. Yun ay gagawin natin bilang mga humans tayo. Hindi bilang mga anghel. Ewan ko ba? Yung bawat gawin mo, bawat sabihin mo, uy, masama yan. Uy, wag naman ganyan. Alam mo yun, parang tanga lang. Tapos pagka siya yung na-offend mo kung ano-anong sasabihin sa'yo, na palibasa mga wala kayong Diyos eh. Palibasa mga tangina mo, anong feeling mo sa sarili mo? Santo ka? Lahat nga ng tao kupal na kupal sa'yo eh. Sabi ni Lester, gawa-gawa lang pala eh. Wala yan, fake gawa-gawa. Sabi gano'n ni Sir Roland Philip Atienza. Philip Taneza. Sorry kung mali ang pagkabasa ko. Pag rated K, di ka panipaniwala kasi nagawa sila ng story para magkalaman yung episodes nila. Watch yung vlog ni Sleng Balu na nagre-enact sila dun sa simbahan mismo. Director ang nag-i-insist na dapat may mangyari, and for sure lahat ng story sa rated K ginawa nila na eksena para mahook yung mga manonood. Tingnan nga natin, Sleng Balu. Oo, dahil na-feature sila sa rated K, di ba? Tingnan nga natin yon. Sleng Balu. Kasama ito ni ni Sir Jing Relano. Sleng Balu. Yung sa may gaganda ng mga thumbnail nila, no?
sa may simbahan. Ito. Dito ka na lang. Para patunayan sa inyo na nasa ABS-CBN talaga kami. Ayan, nandyan pa nga yung Big Brother. Kakapanalo lang ni Fiang. Ghost Fighter. Bawal magutom din. Ang tuwa mga ghost Tapos parang malayo pa sa... May mumuga na naman. Pumunta tayo ng Amerika. Pagkakaroon kasi ng Olympics. Some part dito yon. Anyway, papanoorin ko ano, then re-reactan ko na lang pala to. Ah, ito ba yon? Reactan ko nga to mamayang gabi. Sige, reactan ko to mamayang gabi, ano. Tingnan natin yung sa likod nitong mga yung the making ng ng Rated K. Oy, nice suggestion sir, Sir Ronald Philip Taneza. Sige nga, may nakalinya akong re-reactan eh. Pero saka na lang yun, ito mas magandang unahin ito. Tong sa likod nung Salamat sir ah. Tapos ito naman si Comic PH. Nagtatrabaho sa Middle East, Boss B. Sa Islam, sabi nila ang jinn daw ay nilalang na made entirely sa apoy. Sabi din nila nung nilikha daw ang mga anghel, kasabay nun nilikha ang mga jinn. Pero feel free to correct me sa mga kapatid nating Muslim. Ako din hindi ko rin alam yan eh. Kaya nga nagtatanong ako eh. Sana may Muslim naman na manood sa akin. Sabi ni Sir GC719, loko ka pala kuya eh. Wala pala sa rebulto, bakit lumaki ka sa paniniwala dyan? Gawin mo ng magbasa ka ng Bible. Hello, Ma'am Ina. Sir Inad Segundo. Idol mo, galing ako sa Saudi. Ang jinn po ay salitang Arabic na tawag nila sa multo o kaya'y lamang lupa, engkanto, ganun po. Ganun ay jinn, may bad at good din. Sabi niya na. Sabing ganun ni Ma'am or Sir, Ma'am Laila Picaza, sila kasi yung may calling Sir B. Ang mga nagsisilbi sa church ay kagaya kung makasalanan, hinihila sila ni Lord na lumapit sa church para sila'y magbago. Diba? Sabi ni Zark Perer, kwento mo yan. Hindi, na niya naman yun. Malay mo kung faith naman ni Ma'am Laila Picaza yun. Sabi nga ni Hungry Gemini, natawa ako sa comment mo about sa santo na yan, pero totoo yan. Ano yun? Sabi ni Sir Finn, Allah is Satan. Hindi naman siguro, sir. Kasi may Satan din ba sa mga Muslim? Well, si Sir Finn ang nagsabi nito, no? Sabi gano'n ni Sir Jason Mandreza, jinn po, sabi nila dyan unrested spirit yan, good and evil. Paliwanag ng mga friend kong Arab, 10 years kasi ako sa KSA. Talo ka doon kung open third eye mo, nakakatakot. Kaya ako nasanay na lang sa ganun. Sabi gano'n ni Sir GC71, ang sabihin mo, bungo, baka sabihin ng rebulto, gawa ka ng image, tapos pagbibintangan nyo ako lagi. Oo nga, no? Nananahimik yung rebulto. Tapos yun ang pinagbibintangan pag may nangyayari. Sabi gano'n ni Sir Jerome Salas, tama ka sir, walang panalo sa gera. Napakahirap lang na nadadamay ang mga sibilyan pag nagkakagera. Kaya sana katulad ko na nasa Taiwan ngayon, wag naman sana magkagulo or magkagera. Magiging collateral damage na lang kami. If wag naman sir, wag naman kayo mag-isip ng ganyan. Diba? Siyempre, kawawa din naman yung mga pamilya nyo dito. At pag nagkagera ang Taiwan at China, na wag naman sana mangyari. Pero as from now, tahimik naman ang Taiwan. Hello, Ma'am Love Black Angel or Sir Love Black Angel. Good evening, Sir Kopi ko. Sabi nga ni Sir Jan Crusade, hello Sir Jan Crusade, pwede nga sasakyan yun. Oo nga sir. Sabi ni Sir Goatlink Cycling Channel, hagiopobia.
sakto sa parating na Holy Week. Hello, Ma'am Eva Santos. Magandang gabi. Jake Morte. Copy ko, hello. Sir GC719. Sir Dico Ablola. Hello. Sir Romel Arellano. Hello po. So last video, anong oras na ba? 25 minutes din tayo yung last video kagabi, konti lang naman yata nag-ano dito eh. Sabing gano'n ni Sir Momong, bro mo off topic lang, bakit hindi yata nababa ni YT yung mga videos mo na panggabi kumpara sa mga videos mo na panghapon na ilang beses mo na i-upload? Yung panggabi kasi, sir, kadalasan kasi hindi naman viral yung mga stories nun eh. Yung mga panggabi ko. Yung sa pangtanghali kasi, di ba mga current events? Kasi ang explanation sa akin ni Sir Just Clint, nagtitrending daw kasi yung mga subject na yun. Kaya kailangan i-monitor ng YT. Yung ganon. Sabi gano'n ni Sir Pepe de la Rosa, plastic talaga yung Master Gala. Sabi ni Sir Hello, Ma'am May Malagay niya. Shoutout Sir Pepe de la Rosa. Sir Braille Joban Gamyaw, Sir GC719, Bungo Junior, sana naman next video ma-shoutout din ako, solid support. Inaaway mo nga ako dati eh. Pero salamat Bungo Junior. Sabi gano'n ni Sir, salamat Sir Jan Crusade sa 250. Sabi gano'n ni Sir Jan Crusade, Brad, salamat sa effort at tiyaga mo sa backread ng comments at mag-shoutout sa mga followers mo. Sana wag mo kaming kalimutan pag nasa 100k. Sir, paano ko kayo makakalimutan? Kayo nga reason kung bakit ako nag-upload ng videos, di ba? Sabi gano'n ni Ma'am Imelda Basquines, guys, don't forget to like and share. Like and share daw. Sabi gano'n ni Sir Eric TC, wala bang balita kay Kulaong? Yun ang pampagana. Nag-upload na po ako kaninang umaga. Habing gano'n ni Sir Alex Shigeno, alam nyo po, naniniwala ako dyan sa sirena. Kasi sabi na lolo ko, kapag may sirena, may sunog. Oo nga naman. Di ba? Very good. Shout out, Kuya Bungo. Sabi gano'n ni Sir Alex Shigeno, Zebra from Pangasinan. Zebra yung name? Ayos yung name, Zebra. Siguro may mga stripes ka, sir. Hello, Sir Neil Lester. Sir Joseph Del Rosario, hello po. So, yun lang, no? Proceed tayo doon sa main topic natin, mga kababayan ko. Mamayang alas 10. Bukas, meron akong i-upload na unang episode nung quest natin doon sa mga footprints sa mall. Magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kita tayo alas 10 ulit.